nakakausap namin si Attorney Ed Malaya, sinasabi namin sa kanya na, sir, nasa teritoryo nyo ngayon ito at ito yung mga bagay, panahon na dapat ay naririnig ang ahensya. Pero naunawaan din namin na parang sa mga ganitong sensitibong oras ay panahon ay hindi rin siya basta-basta, ora-orada, hindi kagaya ng dati na madali siyang tumayo sa harap ng camera para magbigay ng statement sa iba't ibang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Alright, Mark, naiintindihan din naman natin na syempre kailangan din maging maingat, gaya nga na sinabi, maging maingat ang Department of Foreign Affairs, lalo na sa napakasensitibong pagkakataon na ito, itong napakasensitibong balita na kinakaharap ng ating mga kababayan na nasa death row. Pero meron ka bang idea paano makaka-apekto sa relations ng Pilipinas at China itong naganap, bumalik pa muli sa China, nakiusap pa muli ang ating Vice Presidente, pero talagang mahigpit ang batas nila doon, ano? Paano ba makaka-apekto ito sa relations natin? Alam mo, kung ikaw ay observer lamang, hindi mo agad masasabi, ano? Dahil alam mo, ang diplomatic language ay mahiwaga at siyempre hindi yan sinasabi kung ano man sa publiko, kung ano man ang kagyat na epekto ng nangyayaring ganito. Pero kasi pag naririnig mo lamang yung mga official pronouncement, both sides, ano, yung Chinese Embassy, kahit na yung Beijing mismo ay nagsabi na they hope na wala ito magiging epekto sa RP-China relations, at ang ating DFA din naman at ang Malacanang ay nagsasabi rin na this will not affect. Ngayon, yan yung kanilang mga public pronouncement. Ngayon, yung hindi natin nakikita ay yung maaaring magiging epekto nga nito pagkatapos. Umabot tayo sa pakiusapan pero hindi tayo napagbigyan sa kaso ng tatlo nating kababayang naitakda nga mabitay. Oo, Mark, yung kanina meron ka nang binanggit tungkol dun sa pakikipag-usap mo sa Chinese Embassy. Pwede ba nating linawin lang ano ulit yung naging detalye ng conversation mo or kinausap mo ba sa pamamagitan ng telepono? Ano ba? Kay Ethan San, ano? Si Ethan San yung tagapagsalita ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. At sa kanya nga natin kinukuha matapos siyang ituro ng DFA, nakuha na ng detalye kung ano ba yung proseso pagkatapos ng bitay na magaganap. Kailan ba at paano iuwi yung sila Sally Villanueva, si Ramon Tredo at saka yung si Elizabeth Batain. Ang sabi naman ng tagapagsalita ng embahada nila na si Ethan San ay pinag-uusapan pa raw hanggang ngayon sa pagitan ng konsulada natin na nando sa China at ng Chinese authorities at ng tatlong pamilya kung ano exactly yung plano na gagawin nila. Pero sa ngayon, meron tayong source na nagsabi sa atin na may preference na raw na binigay ang pamilya. Ano yun? Noong pa man, bago pa sila lumipad, may preference na raw na binigay ang pamilya na gusto nila ay makremate, meron namang isa gusto nila maiuwi ng buo. Ngayon, wala tayong official confirmation dyan, Marisa, no? Pero yung mga ganun tanong lamang at plano kung paano ang pag-uwi sa kanilang tatlo ay hindi pa nila maipahayag sa ngayon. Pero pinag-uusapan na raw. Hihintayin daw nila na ang pamilya na rin lang ang magsabi, mag-anunsyo kung paano. Alright. Mark, sa ngayon, ano pa yung mga inaasahan natin na mangyayari ngayon dyan sa Department of Foreign Affairs? We don't expect a briefing, dahil umaga pa lamang sinabi na ng DFA na hindi sila magbibigay ng briefing sa maghapon na ito. Bagamat pautay-utay, nakakakuha tayo ng yan, text messages galing kay Ed Malaya para magsabi ng mga pautay-utay na statement. Maghapon kami nangungulit at siguro ngayon maghapon kami mangungulit pa para makakuha ng mga balitang nagaganap ngayon sa Xiamen at sa Shenzhen. Pero we don't expect a press conference within the day dahil sinabi na nila yan. Nandito kami ngayon sa lobby, palabas-labas kami dahil nag-aabang kami ng mga opisyal na pwedeng dumaan, and we will try to ambush them, interview para makakuha ng impormasyon. Medyo ganyan kahirap ngayon today sa DFA. Talaga mag-aabang ka. Kumusta ang overall mood dyan, Mark? Well, naintindihan natin na napakalungkot nitong balitang to, pero bigyan mo lang kami ng picture kung anong overall mood dyan. Alam mo, walang pinag-iba sa ordinaryong araw na may mga kababayan tayong pumapasok dito, may mga transaksyon na ginagawa sa loob. Yung opisina ng mga opisina dito ng sa gusali ng DFA patuloy rin lamang naman ang kanilang operation, maliban noon alas 12 na bumaba sila sa lobby para nga doon sa kanilang 1 minute of silence, yung observance of the 1 minute of silence.
Yun lang. Ngayon, tapos na rin, balik ulit sa trabaho. Medyo yung media, kumapalang media dito, than normal days, na kami lang pa, ilan-ilan lang kami usually nandito. Pero ngayon, kumapalang tao na ang mga kagawad ng media dahil nga precisely because they're waiting for information from the DFA. Alright, huli na lang, meron ba kayong mga nakikita na nasa labas ng DFA na mga, siguro mga taga-suporta rin, mga migrante or iba pa na nagsasagawa ng kung anumang mga pagdarasal? Kasi syempre, DFA ang ahensya ng in charge sa mga OFWs natin. Wala today. But in the past few days, meron yan. Halos araw-araw yung grupong migrante na narito, nagdidikit ng white ribbon, nagsisindi ng kandila. But not today. I think, Maris, kasi nakakonsentrate ngayon din yung grupo na yon sa pamilya ng tatlo na natakda nga mapita ngayong araw na to. So today, here, wala rin police mobile. Usually nakikita namin nakaantabay sa labas ng gate. Yan ang aming queue na pag may police mobile, meron pupuntang ralista. Ngayon wala, clear at maluwag ang labas ng gusali ng DFA, Maris. Alright, maraming salamat Mark Salazar sa pagsagot mo sa lahat ng ating mga katanungan. Samantala, kamustahin naman natin si Ivan Mayrina na nakatutok sa Pamilya Ordinaryo sa May Batasan sa Quezon City. Ivan? Oh, BT yan. 7 muna, 7. Ivan, nasa flash report tayo ngayon. Alright, sinusubukan po nating puntahan at kumustahin ang nangyayari sa pamilya ni Sally Ordinario Villanueva at nakatutok nga po doon ang ating kasamang si Ivan pero mukhang nagkakaproblema pa tayo sa kasalukuyan. Gaya nga po ng naibalita na natin para po sa kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon ay kinumpirma na po ni Vice President Jejomar Binay na patay na po ang tatlo nating kababayan na nasa death row. Samantala, balikan natin si Ivan Mayrina na nasa May Batasan, Quezon City sa mga oras na ito. Ivan, kumusta na dyan? Kinumpirma na ni Vice President yung pagkamatay nga ng tatlo nating mga kababayan na nasa death row. Yes, Maris, may 10 minuto na nga nakalilipas na mula nang makumpirma dito sa ating kinalalagyan na patay na nga ang tatlong Pilipinong nasa death row sa China. At sa ngayon ay hindi pa rin natin nakukunan ng reaksyon itong si Mirasol Ordinario, kapatid ni Sally Ordinario Villanueva, na isa nga sa mga binitay nating kababayan sa China. Nangako siya, Maris, na magbibigay siya ng pahayag pero sa ngayon ay hindi pa raw siya handa. Nakikiusap siya sa media na at her own time siya magbibigay ng kanyang pahayag. Samantala, Maris, kakatapos lamang basahin ng Migrante International ang kanilang naging reaksyon sa ginawang pagbitay nga sa tatlo nating kababayan sa China. Kinukondena ng Migrante ang Philippine Labor Export Policy at sinisisi nila ang ating pamahalaan sa nangyari sa tatlo nating kababayan na nabitay sa China dahil nga sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. At nakikiramay sila sa pamilya ng tatlo nating kababayan na wala raw naging kasalanan kundi ang mangarap ng mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Ayan, Maris, nakikita natin, yan ang live na sitwasyon ngayon dito sa tapat ng bahay ni Mirasol Ordinario at inaantabayanan pa rin ang kanyang pagbibigay ng reaksyon tungkol nga sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ivan, itong nakikita natin na nasa screen ngayon, yung namimigay ng mga press release, ito ba ay taga-migrante? Yes, Maris, yan yung binasa nilang statement ngayon lamang kung saan nga nakiramay sila at kinondena nila ang labor export policy ng ating pamahalaan. Maris. Ano ang balak nilang gawin na mga susunod na hakbang? Maris, strongly worded itong kanilang binasang statement. Nila, pananagutin daw nila at patuloy nilang pananagutin ang nakarang administrasyon at maging ang kasalukuyang administrasyon dahil daw sa anilay kapabayaan sa ating mga kababayan na nasasadlak sa parehong sitwasyon sa iba't ibang mga piitan sa ibang bansa. Pero ang punot dulo nga daw nito ay ang kawalan ng malinaw na labor program ng ating pamahalaan kung kaya't napipilitan daw ang ating mga kababayan ng mga ibang bansa para lamang makapagtrabaho. Pero patuloy ba yung magiging pagkilos protesta rin nila? Kasi meron din tayong mga iba pang mga kababayan na nasa death row din. At, totoo, Maris. Tama yung sinabi mo sa kanilang